Hello mga ka-farmers, good morning. So mga doy, dito tayo sa farm natin ngayon mga doy. Pag-usapan natin ngayong umaga na to mga doy yung sa mga tips ng pagtanim ng ampalaya at saka yung pag-market, saka yung tamang diskarte, paano mamuhunan sa pagtanim ng ampalaya mga doy. Sa pagtatanim ng mga ampalaya mga doy, ito yon, kailangan mo ng mayroon kang lupa, kapital, tapos tamang diskarte, yung tinatawag na TLC, yung Tender Loving Care. At saka ang pinaka-importante doon yung may alam ka kung paano alagaan yung ampalaya sa pag-apply ng pesticide at saka insecticide. Tapos yung pag ano ng tubig, pag patubig, dapat alam mo. Tapos ang pinaka-importante doon yung pag ano ng pag-market. Kasi pag wala kang alam sa pag-market, mahirap 'yon. Kaya ito. Itutur ko kayo ngayon sa ampalayahan ko, tapos i-share ko yung mga kaalaman ko sa pagtanim ko ng ampalaya, mga doy. So, ito mga doy, yung ampalaya ko nasa 1 month na mahigit ito. Simula nag-harvest ako. Mga 5 harvest na to. Hindi ito sabay-sabay na tanim ko kasi yung una kong variety, yung iba hindi nag-germinate. Dito banda ito, itong bid na to, ito, isa, dalawa, tatlo. Ito yung variety na dito banda, Santa Rita. Mahaba, maiksi, pero mataba. Ito yon. Pero yung isa kong variety, meron akong, yung Trident F1. Yun yung huli kong naitanim mga doy. Ipapakita ko sa inyo yung Trident F1. So, ito mga doy. Ito yung Trident F1. Mahaba, pero payat. Ito yung Trident F1 mga doy. Itong bid na to mga doy at saka yun yung Trident F1. Tingnan mo mga doy. Yung Trident F1, yung pagkakaiba sa Trident F1 at saka Santa Rita F1. Malaki, payat, yung Trident F1, yung Santa Rita, maiksi at saka mataba. Pero sa pag-usapan natin yung bigat mga doy, ako papipiliin, dun ako sa Santa Rita. Kasi yung Santa Rita, mabigat siya kumpara sa Trident F1. Pero yung Trident F1 talaga, ito yung hybrid talaga na ampalaya. Yung company ng Santa Rita ay Condor. Pero yung Trident, Condor pa rin. So mga doy, wala sa, ito yung tips ko sa inyo. Wala sa maganda yung variety mo, kung anong variety mo, wala yun. Nandoon yun sa sipag at tiyaga mo. Makikita mo sa sipag at tiyaga yung pinaghihirapan mo mga doy. So, ayan mga doy, sa market natin ngayon mga doy, yung bintahan natin sa market ngayon, pumapalo ng 60 per kilo. December ngayon mga doy, medyo mataas yung presyo. Kaya dasal lang tayo na tuloy-tuloy pa rin na yung bintahan natin na medyo maganda yung presyo at saka yung magandang ano. So mga doy, kung sakto yung pag-alaga mo sa isang sanga, 4 yung bunga. Maganda din yung Santa Rita. Kahit 5 harvest na tayo, maganda pa rin yung bunga niya mga doy. Kaya kung kayo may willing kayo magtanim ng ampalaya mga doy, mag-message lang kayo sa akin mga doy. Ituturo ko lang sa inyo yung kunting natutunan ko sa pagtanim ng ampalaya. Hindi ako eksperto pero mayroon akong kunting kaalaman sa pag-alaga ng ampalaya mga doy.
Ang kabuuhan ng tanim ko mga doy, nasa 700 plus lang to. Pero pag nagkataon, itong tanim ko na to, papalo to ng mahigit 2,000 to 3,000 kilos. 3 tons. Basta maganda lang yung ano, wala lang piste, makukontrol lang natin yun. Pumapalo talaga yun. Tapos i-times mo sa 60 per kilo. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Bago ka magtanim, huwag mong isipin muna yung kita. Ang isipin mo yung pag-aalaga, kung paano yung tamang diskarte, paano mag-market, yan yung isipin mo. Kasi pag iisipin mo lagi yung income, doon sasabihin ko sa inyo, dyan babagsak ka. Yan yung isang dahilan para bumagsak ka sa pagtanim ng ampalaya. Doon ka din mawala ng gana pag nagkataon na hindi maganda yung tubo ng ampalaya mo, tapos iniisip mo yung income. Kaya laging tatandaan mga doy, yung tinatawag na TLC, yan yung i-apply ninyo mga doy. Hanggang dito lang tayo mga doy. Abangan nyo yung next video ko mga doy. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Lakotsiro Farmland. Tapos i-click nyo na din yung notification bell para ma-update din kayo sa mga susunod ko na mga video mga doy. Maraming salamat at salamat sa suporta. Thank you and God bless.